For 30 years, I have never loved. Not because I don't want to, but because I didn't allow to. Ako si Ismael, isang albularyo, isang manggagamot. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong isuko ang lahat. Pamilya, pag-ibig, maging ang pangalan ko, wala nang tumatawag dito maliban sa mga pumupunta para hingin ang kanilang buhay. Flashback, nakatayo ang bata sa gitna ng kagubatan, sa harap ng isang higanting puno ng balete na humihinga. Simula noong bata ako, nakita ko na ang hindi nakikita ng iba. Narinig ko ang tawag mula sa kabila ng tabing ng katotohanan. At sinagot ko, ako ang napili. At simula noon, hindi na ako nabuhay para sa sarili ko. Araw-araw, idinilat ko ang aking mga mata para lumaban. Hindi laban sa mga tao, kundi laban sa mga bagay sa kabila ng mundong ito. Mga gutom na multo. Pinabayaan ng engkanto. Ang mga sinaunang sumpa ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hindi ako takot sa kamatayan. Pero natatakot ako sa pag-ibig. Dahil kung ako ay umibig, magiging pain ang taong iyon. Target para sa lahat ng natalo ko, itinaboy ngunit hindi nawasak. Hindi ako papayag na may ibang magdusa para sa akin. Dahil ako ang huling harang sa pagitan ng liwanag at dilim. Nagbabago ang eksena, tahimik na hapon sa nayon, huni ng mga ibon sa di kalayuan. Noong araw na yon, napakatahimik ng langit. Nagsusuklay ako ng buhok. Naghahanda na lumabas sa maliit na bahay na gawa sa kahoy, kung saan marami akong nailigtas na buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagkatapos ng ilang hakbang lang, makikita ko ang unang liwanag mula noong araw na pinili kong mamuhay sa kadiliman. Pumasok siya sa gate. At sa isang sulyap lang, alam ko, ang sumpa na aking tinupad sa buong buhay ko ay malapit ng masuri. Nagustuhan ng albularyo di engkanto. Nearly folk horror story. Wala akong pamilya. Walang asawa. Walang anak. Hindi dahil sa ayaw ko. Pero kasi alam ko ang halaga ng pagmamahal sa isang tao sa mundo ko. Ako si Ismael. Isang albularyo, yung pinupuntahan mo kapag tapos na ang mga doktor. Kapag ang isang bata ay umiiyak magdamag. Kapag ang isang babae ay nawala ang kanyang kaluluwa pagkatapos ng isang kakaibang panaginip. Nang may biglang nagsalita sa boses na hindi sa kanila. Flashback, ritual ng pagpapagaling ng dahon, pag-awit, apoy sa stilt house. Hindi lang ako nagpapagaling, nag-exercise ako. Nag-exercise ako. Nakikita ko ang mga bagay na hindi mo nakikita. At nakikitungo ako sa mga bagay na wala sa anumang medikal na libro. Na-in-love na ako. Hindi, muntik na akong umibig. Ang pangalan niya ay Almira. Isang diwata. Isang espiritu ng kagubatan. Ang nagligtas sa aking buhay noong una kong pagkatagpo sa bagay na yon, isang engkanto na kumakain ng kaluluwa ng mga buhay na tao. Ang ganda niya. Napakaganda na hindi ko mapangalanan. Ngunit ito ay isang pakiramdam na hindi pinapayagang hawakan. Dahil sa pagitan niya at sa akin, ay ang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Bumaba ang boses ng tagapagsalaysay, nabuo ang musika. Pinipili kong mamuhay mag-isa. Hindi dahil malakas ako, pero dahil mahina ako. Napakahina na kung ako ay magmamahal, ako'y walang magawa na makita ang mahal ko na kinaladkad sa kamatayan. Ismael, pabulong. Nagdadala ako ng liwanag.
Pero may presyo din ang liwanag. At kung minsan ang presyong iyon ay isang buong buhay na hindi mapapasukan ng sinuman. Pambungad na eksena, nakatayo si Ismael sa harap ng altar. Hawak ang isang hibla ng buhok na nakatali ng pulang sinulit. May mga taong ipinanganak para magmahal. At may mga taong ipinanganak upang pigilan ang pag-ibig na yon na humantong sa kanila sa kadiliman. Pangalawa ako. Ako ay sinanay mula noong ako ay bata sa isang mundo kung saan walang puwang para sa kahinaan. Isang anino ang lumitaw sa salamin. Isang malamig na kamay sa iyong balikat habang natutulog ka. Isang boses ang bumubulong sa iyong tainga. Mamamatay siya kung mahal mo siya. Narinig ko iyon noong 12 ako. Simula noon, isinara ko na ang puso ko. Nagligtas ako ng mga tao. Tinulungan ko silang makatakas sa sumpa. Pero never akong nagpapasok ng kahit sino sa puso ko. Tapos nakilala ko si Almira. Isang diwata na walang malinaw na hugis. Minsan magaan, minsan anyo ng tao. Pero lagi kong alam kapag nandyan siya. Bulong niya sa panaginip ko. Pinigilan niya ang mga masasamang espiritu na dumaan sa harang na itinakda ko. Siya niligtas ako. Utang ko sa kanya higit pa sa buhay ko. Pero dahil sa kanya, hindi ko kayang magmahal ng iba. Hindi tao si Almira. At hindi ako Diyos. Sa panaginip lang tayo makakatayo. Itinuro sa akin ng mundo. Kung gusto mong iligtas ang iba, huwag mong hayaang may gustong magligtas sa iyo. And I lived like that hanggang sa dumating siya. Nagkaroon ako ng guro. Sabi niya, ang manggagamot ay isang taong bawal magmahal. Nung una hindi ko maintindihan. Ngunit habang nabubuhay ako sa mundong ito, mas naintindihan ko ito kaysa sa iba. Ang magmahal ay mag-imbita. Ito ay upang buksan ang isang pinto. Ito ay ang mag-iwan ng bakas ng dugo na naaamoy ng mga bagay sa kabilang panig. Hindi ko hinayaang may lumapit sa akin. Hindi dahil wala akong tiwala sa kanila. Pero dahil alam ko kapag hindi ako maabot ng demonyo, hahanapin nito ang pinakamamahal ko. Gusto kong isuko ang lahat. Ngunit pagkatapos ay dumating siya, Almira. Isang sinaunang espiritu ng kagubatan. Isang nilalang na ang mga mata ay maaaring magsunog at magligtas. Akala ko mahal ko siya. Ngunit ito ay isang pag-ibig na parang salamin. Nakita ko ang sarili ko sa mga mata niya, mas malakas, pero mas nag-iisa. Mula noon, nabuhay ako walang pagmamahal. Nang walang kinalaman. Nang hindi tumitingin ng matagal sa anumang mga mata. Hanggang sa nakita ko siya. Ang batang babae na may dalang amoy ng sabon na pinatuyo sa araw. Sa mga mata na mas malungkot kaysa sa mga kaluluwang itinaboy ko. Ismael, alam ko, sa sandaling iyon, hindi ko na magagawang tuparin ang aking sinumpaan. Umagang iyon, wala akong inaasahan na kakaiba. Hindi ko inaasahan na may darating sa buhay ko na parang kakaibang hangin. Ngunit pagkatapos ay lumitaw siya. Dumaan siya sa bahay ko. May dalang lababo, mahabang buhok na nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang malamig niyang titig pero nagpatibok ng puso ko. Hindi tumayo. Hindi dahil maganda siya. Pero kasi may something so quiet sa lakad niya. Isang katahimikan parang nabuhay siya sa buong buhay niya sa anino ng isang bagay. Hindi tao. Hindi ko sinasadyang tumingin pa. Pero hindi nakinig ang mga mata ko. Parang may malabong atraksyon na nagpapalapit sa akin. Sapat lang para makita mo.
May ibang nakatayo sa likod niya. Slow motion, isang madilim na anino ang dumaan sa bintana sa likod ng Gia pagkatapos ay nawala. Ismael. Nakita ko. Isang manipis na layer ng fog na nakapalibot sa bahay. Walang ibang nakakita nito. Ako lang. Ang bagay na yon ay malapit sa kanya. Kinabukasan, ang kanyang pamilya ay pumunta sa akin upang suriin ang kanyang ama, isang mahina, maikli ang paghinga na lalaki. Pero, walang pisikal na karamdaman. Hinawakan ko ang kamay niya. Kaagad, isang panginginig ang dumaloy sa aking gulugod. Isang agos na hindi kabilang sa mundong ito. Habang nagdarasal ako sa tabi ng kanyang kama, nakita ko si Gia na nakaupo sa sulok. Nakatingin sa malayo ang kanyang mga mata na parang may hinihintay o nagtatago sa isang tao. Ismael, nakaranas ka na ba ng paulit-ulit na panaginip, Gia? Nag-alinlangan siya. Sa kamarahang tumango. Gia, pabulong. Nagkaroon ng panaginip. Nanggaling ito noong bata pa ako. Isang lalaki mahaba ang buhok. Sabi ko sa kanya. Sabi ng kanyang mga magulang, mula pa noong bata siya, si Gia ay pinagmumultuhan ng isang lalaking engkanto. Una ay nagkaroon ng lagnat. Tapos sleepwalking. At pagkatapos, ang panaginip naging katotohanan. Ang hindi nakikitang kamay sa balikat ni Gia habang siya ay natutulog, ang kakaibang mga pasa sa kanyang leeg, ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata sa gabi. Ismael, nagsasalaysay sa tense na boses. Nakaharap ko ang maraming espiritu. Maraming engkanto. Pero wala pa akong nakitang dahan-dahang nagmamay-ari tulad ni Gia. At hindi ko kailanman minahal ang sinumang tulad niya. Hindi ko sinasadyang makahadlang sa emosyon. Nabuhay ako sa kalahati ng aking buhay upang maiwasan yon. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa akin ng pagod na mga mata, sa tuwing bumubulong siya ng iligtas mo ako nakalimutan ko kung sino ako. Ismael, nagsasalaysay sa medyo nanginginig na boses. Gusto ko siyang iligtas. Hindi lang dahil sa responsibilidad. Pero dahil natatakot ako na kung mawala siya sa akin. Wala na akong natitira. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang tabi ay ang dilim na pamilyar sa akin. Sa kabilang panig ay isang marupok na liwanag na tinatawag na Gia. At sa loob ko, ang isang pakikibaka ay nagsisimulang lumago. Ismael, pabulong, monologo. Kung mahal ko siya, papatayin siya ni engkanto. Kung hindi ko siya mahal, papatayin ko ang natitirang bahagi ng pagkatao ko. Dumidilim ang screen. Umugong ang musika. Umaalinggaw ang boses ng duwende na parang mula sa kung saan. Duwende. Ismael, kaya mong pumatay ng daan-daang kaluluwa. Pero hindi mo kayang patayin ang sarili mong nararamdaman. Ismael, kaya ano ang dapat kong gawin? Iligtas ang mga tao o iligtas ang puso ko? Sinabi ni Ismael. Akala ko dati. Umatake lang ang dilim ng tawagin ko ang pangalan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag nito ang pangalan ko. Ang ama ni Gia ay bumagsak sa harap ng aking bahay. Puting mata, maputlang balat, walang sugat, walang sakit. Pero ang amoy, isang bulok na amoy na parang galing sa bagong hukay na sementeryo. Alam ko sa sandaling iyon, si Engkanto ay gumawa ng kanyang hakbang. Insert scene.
Isang maitim na figura ang lumitaw sa salamin, galit ang mga mata nang makita si Gia sa bahay ni Ismael. Dinoble ko ang harang. Nagsusunog ng saging dahon, gumuhit ng mga proteksyon na rune sa paligid ng kama ni Gia. Pero hindi ko inaasahan ang bagay na ginamit ng engkanto sa pag-atake ay siya. Pangarap na naginip si Ismael na lumapit si Gia, bumubulong sa kanyang tainga sa boses ng ibang tao. Gia, sa panaginip, halo-halong boses. Maaari mo akong panatilihin. Parehong katawan at kaluluwa. Basta wag mo akong pigilan. Nagising ako na may panimula. Tumibok ang puso ko. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ko. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi na ako sigurado want to stop her. Nandyan siya. Nakahiga sa tabi ng kama. Mahina ang kanyang paghinga. Napakarupok niya kaya kung hahawakan ko lang siya, mawawala siya. Ang boses ng duwende ay umaalingaw-ngaw na parang kidlat sa gabi. Duwende, nagpapagaling ka ba ng iba? O iniligtas mo ang iyong sarili? Ismael, nakamuso. Tumahimik ka. Duwende, seryoso. Akala mo malakas ka, mahina ka pala. Gusto niyang panatilihin si Gia. Ngunit ang pagmamahal sa kanya ay nag-aanyaya sa kamatayan. Pinalayas ko ang duwende noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon, nilabag ko ang mga patakaran. Hinayaan ko si Gia manatili sa aking bahay. Sabi ko para protektahan siya. Pero sa totoo lang, gusto ko siyang lapitan. Gusto kong nasa safe zone lang siya na makokontrol ko. Nagkamali ako. Nang gabing iyon, lumabas ang buong baryo kahit walang kuryente. Tumilaok ang mga tandang sa hating gabi. Umiiyak ang mga bata ng walang dahilan. Nagkatinginan ang lahat sa gulat. Namatay ang oil lamp sa bahay kahit walang hangin. Naglabas si Ismael ng anting-anting mula sa kanyang bulsa. Sa labas ng bintana, isang lumulutang na figura ang umikot sa bahay. Natutulog siya. Tumayo si Gia sa harap ng salamin. Bulong-bulungan isang kakaibang panalangin sa wikang hindi tao. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Kinamot niya ang mukha ko, sumigaw, umuungol. Tapos biglang, nanginginig ang kanyang katawan at nawalan ng malay. Umupo ako sa tabi niya buong gabi. Sa tabi ng kandila. Sa tabi ng hindi nasasagot na tanong. Ismael, monologue. Kung bubuksan ko ang puso ko, papatayin ko siya sa ganitong pakiramdam. Pero kung tumanggi akong magmahal, hinahayaan kong manalo ang engkanto. Nagpakita si engkanto sa panaginip. Ang mukha ay pinaghalong lalaki at babae, umalingaw-ngaw ang boses. Engkanto, hindi ka karapat-dapat. Tao ka lang. At minahal ko siya ng daan-daang taon. Ilang araw mo lang siyang nakilala. Bakit sa tingin mo ay pag-aari mo siya? Napasigaw ako sa panaginip. Nasunog ang anting-anting sa aking noo. Paggising, wala na si Gia sa bahay. Ismael, sumisigaw. Gia! Pagbabago ng eksena, sumugod si Ismael sa kakahuyan, nakayapa, namumuong dugo sa lupa patungo sa mga puno ng balete. Isang bulong tumatawag sa kanyang pangalan. Engkanto, pabulong. Kung gusto mo siya, halika dito. Dati akong manggagamot. Ngunit noong gabing iyon handa akong maging mamamatay tao kung ang ibig sabihin nito ay mabawi ang mahal ko. Kubo na pawi. Umihip ang hangin sa bubong. Mga oil lamp na kumikislap. Nakaluhod ang pamilya ni Gia, namumula ang mga mata. Gitna, si Ismael ay nakaupo na nakakrus sa harap ng isang maliit na altar. Sabi ni Ismael, akala ko dati lakas lang ang kailangan ng exorcism. Nagkamali ako.
Para mailigtas si Gia sa engkanto, kailangan ko ng higit pa sa magic. Kinailangan kong alisin ang laman ng aking puso. Kailangan kong patunayan na mahal ko siya para pakawalan siya. Duwede. Sigurado ka ba, Ismael? Mahal mo siya. Kung itaboy mo ang engkanto, baka hindi kita naaalala. Ismael, pause. Hanggat nabubuhay siya. Hanggat malaya siya. Magkahawak kamay ang pamilya Gia sa palibot ng altar. Almira, isang maputlang puting ilaw ang lumilitaw sa likod ni Ismael. Umiikot ang hangin sa bahay, naninginig ang mga dingding na tila baguguho. Ismael, sumisigaw. Simulan ang ritual. Namatay ang mga ilaw. Tanging kandila na lamang ang natitira. Si Ismael ay naglabas ng isang balete na kahoy na krus na binalot ng pulang gintong sinulit at dinampi sa noo ni Gia na naninginig sa kama. Ismael, nag-awit. Ama ng liwanag, buksan mo ang daan sa pagitan ng laman at anino. Nanggigil si Gia. Umikot pabalik ang kanyang mga mata. Isang tawa ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi iyon ang boses niya. Engkanto sa pamamagitan ng katawan ni Gia. Sa wakas, aminin mo na. Hindi mo siya nailigtas. Mahal mo siya. Ismael. Alam ko. Engkanto. Gusto mo siyang mabuhay. Pero gusto mo ring maalala ka niya. Mas makasarili ka kaysa sa akin, Ismael. Tumalon si Gia, humakbang palapit kay Ismael. Ang kanyang mga mata ay nakamamatay na nakakaakit, kalahating kaluluwa, kalahating multo. Engkanto. Halikan mo ako. Mahalin mo ako. O mawala siya ng tuluyan. Ismael, naninginig, itinaas ang krus. Hindi. Ang pag-ibig ay hindi pag-aari. Ang pag-ibig ay ang palayain ng ibang tao. Ismael, sumisigaw. Almira. Ibaba ang ilaw. Nagliliyab ang liwanag mula sa tuktok ng kanyang ulo. Nalantad ang anyo ni Almira, mahabang puting buhok, mga mata na parang isang maliwanag na lawa. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Ismael, na nagpapadala ng sinag ng maliwanag na enerhiya. Almira. Let this end, Ismael. Ito na ang oras para piliin kung sino ang gusto mong panatilihin. Lumuhod si Ismael, inilagay ang krus sa noo ni Gia. Nangingilit ang luha sa kanyang mga mata. Ismael, pabulong. Kung kailangan kong isuko ang lahat para mabuhay ka, tanggap ko. Kahit na hindi mo maalala kung sino ako. Ang liwanag ay sumabog mula sa krus. Marahas na umiikot ang hangin. Sigaw ng engkanto, tumatagos ang hiyawan sa dingding ng bahay. Engkanto, sumisigaw. Hindi ka nanalo dahil malakas ka. Nanalo ka dahil bumitaw ka. Tumakas ang itim na usok mula sa katawan ni Gia. Bumagsak siya sa mga bisig ni Ismael, pawis na pawis, humihina. Ismael, nasasakal. Malaya ka, Gia. Hakbang pasulong si Duwende, tinitigan si Ismael ng tahimik na mga mata. Si Almira ay umatras sa liwanag at nawala. Niyakap ng pamilya ang nagising na si Gia. Duwende, pabulong. Nagmahal ka ng tama, Ismael. At tunay na pagmamahal. Minsan ay ginagantimpalaan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Lalabas ng bahay si Ismael, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Ang hangin ay lumampas sa kanyang mga balikat, dala ang lamig ngunit hindi na mabigat. Ismael. Hindi ko alam kung natatandaan pa niya. Hindi ko alam kung anong lugar pa rin ang hawak ko sa puso niya. Pero alam ko, ngayong gabi, itinago ko sa puso ko ang huling bahagi mo.
Pagkatapos ng gabing iyon, kakaibang tahimik ang bahay ko. Wala nang daing. Wala nang tumatawag mula sa dilim. Ang hangin lang at ang kawalan. Naligtas si Jia. Ligtas ang kanyang pamilya. At kaya, aalis na sila. Dapat masaya ako. Dapat kong madama ang kapayapaan na ang misyon ay natapos. Pero, sa bawat oras na lumilipas, naramdaman ko ang patak ng puso ko. Wala akong sinabi sa kanya. Hindi ko sinabi na pinili ko siya sa lahat ng mga pagpipilian na ginawa ko habang nabubuhay. Pagbabago ng eksena sa loob ng bahay, nagtitiklop ng alay si Ismael. Umupo sa tapat niya ang ama niyang si Mario, humihigop ng tsaa. Mario, malumanay. Nagligtas ka ng maraming tao, Ismael. Pero, hinayaan mo na bang may magligtas sa'yo? Ismael, hindi ko kailangan na iligtas. Mario, mali ka. Ang pagliligtas sa mga tao ay isang misyon. Ngunit ang pagpili na mahalin at mahalin ay isang paraan din para iligtas ang iyong sarili. Katahimikan. Lalong lumakas ang hangin sa pintuan. Kinabukasan, naghahanda ang pamilya ni Jia na umalis. Hindi ako pupunta para makita sila. Nakatayo lang ako sa malayo. Parang espiritong walang pangalan na tumitingin sa tabing ng mundo. Makalipas ang ilang oras, bumalik ako sa altar. Muling ihanda ang anting-anting. Tapos may kumatok sa pinto. Jia. Nakatayo siya doon. Walang sinasabi. Inilahad lang ang kamay niya. Isang basket ng prutas. Sa loob ay mga mansanas, dalandan, pinya, ngunit sa mga hinog na prutas, mayroong isang maliit na piraso ng papel na nakatupi sa kalahati. Iyan ay papel. Hindi lahat ng umaalis gustong umalis. May mga taong naghihintay lang na tawagin sa pangalan. Kung nasa iyo pa rin ang alindog na aking nahawakan, tawagan mo ako ng isang beses. Bahagyang ngumiti si Ismael, inilagay ang basket ng prutas sa mesa. Sa labas, tumigil ang ulan. Sa araw na yon, hindi umalis si Jia sa nayon. Bumalik siya, at hindi nagtanong kung bakit. Walang mga pangako. Basta nanatili. Mula noon, nagsimula muli ang lahat. Dahan-dahan. Tahimik. Ngunit tiyak tulad ng isang banayad na himala. Nakaupo si Jia sa paghampas ng mga halamang gamot. Binalutan ni Ismael ang sugat ng isang bata. Nagtama ang kanilang mga mata saglit, ngunit sapat na. Sabi ni Ismael, albularyo pa rin ako. Nag-exercise pa. Nagmamaneho pa palayo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ko ginawa mag-isa. Hindi na nag-iisang tagadala ng sulo sa kabubatan sa gabi. Ngayon, may apoy sa tabi ko. Hindi para liwanagin ako, kundi para mainitan ako. Nagtipon ng buong nayon sa paligid ng bahay ni Ismael para sa isang seremonya. Namigay si Jia ng mga regalong prutas sa mga bata. Pinagmamasdan siya ni Ismael mula sa malayo, nakangiti. Nagtapos ang kwento sa isang ngiti na hindi na malungkot. Ang tunay na manggagamot ay hindi ang hindi nakakaramdam ng sakit. Ngunit ang taong naglakas loob na harapin ang sakit.
At pagkatapos ay ginagamit ito para magpagaling ng iba.